Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumalabas na ginamit na sa totoong digmaan ang isang sandatang matagal nang hinihintay ng mundo ng modern warfare, ang laser weapon system ng Israel. Isang video na kumalat sa social media ang nagpapakita ng tila unang combat use ng Iron Beam laser air defense system habang sabay na lumalala ang tensyon sa Northern Front, kung saan ang Hezbollah mula sa Lebanon ay naglunsad ng mga rocket at drone attack kasabay ng umiinit na sagupaan laban sa Iran. Para maintindihan kung gaano kalaki ang implikasyon nito, kailangan muna nating balikan ang background. Ang Israel ay matagal nang kilala sa kanilang layered air defense network. Kabilang dito ang Iron Dome para sa short-range rockets, David Sling para sa medium-range threats, at Arrow system para sa long-range ballistic missiles. Pero sa mga nakaraang taon, may isa pang system na tahimik na develop, ang Iron Beam. Ang Iron Beam ay dinevelop ng defense company na Rafael Advanced Defense Systems sa pakikipagtulungan sa Israel Ministry of Defense. Layunin nitong magbigay ng mas murang paraan para pabagsakin ang mga low-cost threats tulad ng rockets, mortar shells, at lalo na ang mga drone. Sa modernong battlefield kasi, hindi na lang missiles ang problema. Dama-dami ang paggamit ng murang unmanned aerial vehicles na kayang magdala ng explosives at kayang mag-survive sa traditional interception systems dahil sa cost imbalance. Sa lumabas na footage, makikita ang isang mabilis at halos tahimik na interception. Walang malaking explosion na tulad ng nakikita sa missile-based interceptors. Sa halip, isang maliwanag na beam ang tumatama sa target hanggang ito ay masunog at bumagsak. Ayon sa mga defense observers, ito ang signature effect ng isang high-energy laser system. Kung mapapatunayan na ito nga ang unang operational combat use ng Iron Beam, ito ay isang malaking milestone sa kasaysayan ng military technology. Matagal nang pinag-uusapan ang konsepto ng directed energy weapons, pero bihira ang aktwal na deployment sa real war scenario. Kadalasan, experimental tests at demonstrations lang ang nakikita ng publiko. Ang timing ng insidente ay kritikal. Habang tumitindi ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran, nagbukas din ng panibagong front ang Hezbollah mula sa Lebanon. Ang Hezbollah ay isang Iran-backed militant group na may malawak na arsenal ng rockets at drones. Sa mga nakaraang dekada, napatunayan nilang kaya nilang magpadala ng libu-libong projectile sa loob lamang ng ilang araw, na naglalagay ng pressure sa air defense systems ng Israel. Dito pumapasok ang strategic value ng laser system. Ang traditional interceptor missile ng Iron Dome ay nagkakahalaga ng $10,000 kada shot. Samantalang ang isang improvised rocket o murang drone ay maaaring ilang libong dolyar lang ang halaga. Sa madaling salita, may cost imbalance. Pero sa laser system, ang bawat shot ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar na kuryente. Ibig sabihin, theoretically, mas sustainable ito sa prolonged conflict. Isa pang advantage ng laser ay ang speed of light engagement. Kapag nakalock na ang system sa target, halos instant ang tama. Walang travel time tulad ng missile. Ngunit may limitasyon din ito. Ang laser ay apektado ng weather conditions gaya ng ulan, fog, at alikabok. Kaya hindi nito tuluyang papalitan ang missile-based systems. Sa halip, ito ay bahagi ng layered defense concept. Sa mas malawak na perspektibo, ang paggamit ng laser sa real combat ay maaaring magbago sa global military balance. Maraming bansa ang nagde-develop ng sarili nilang laser weapons, kabilang ang United States, China, at Russia. Pero kung ang Israel ang unang nagpakita ng verified operational success sa aktwal na digmaan, malaking psychological at technological advantage ito. Sa strategic level, ipinapakita rin ito ang preparedness ng Israel sa multi-front war. Habang may tensyon sa Gaza at may direktang banggaan laban sa Iran, kailangan nilang isecure ang northern border laban sa Hezbollah. Ang sabayang paggamit ng traditional interceptors at laser systems ay indikasyon na handa silang i-adapt ang bagong teknolohiya sa gitna ng aktwal na labanan. May isa pang aspeto na dapat pag-usapan, ang epekto nito sa drone warfare. Sa kasalukuyang mga conflict sa Middle East at Eastern Europe, napatunayan na ang drones ay game changer. Mura, flexible, at kayang mag-cause ng disproportionate damage. Pero kung ang laser defense systems ay magiging widespread,
maaaring mabago ang calculus ng paggamit ng mass drone swarms. Ang video na kumalat ay hindi pa agad na verify ng lahat ng independent analysts, pero maraming defense experts ang nagsasabing ang visual signature ay consistent sa high-energy laser engagement. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng tactical event. Ito ay simbolo ng paglipat mula sa conventional kinetic warfare papunta sa directed energy era. Sa political dimension, maaaring magpadala ito ng mensahe sa Iran at sa kanilang mga proxy groups. Ipinapakita nito na kahit magpadala sila ng mas maraming low-cost projectiles, may bagong sagot ang Israel na mas cost-effective at scalable. Sa deterrence theory, mahalaga ang ganitong signal, ipinapakita na ang defense capability ay hindi lamang reactive kundi technologically superior. Ngunit hindi rin ibig sabihin ito na solved na ang lahat ng problema sa air defense. Ang laser systems ay may power requirements, cooling systems, at deployment limitations. Hindi ito magic shield. Kailangan pa rin ng integration sa radar, command and control networks, at traditional interceptors. Sa military history, may mga sandali na nagmamarka ng bagong chapter, gaya ng unang paggamit ng radar sa World War II, unang paggamit ng nuclear weapons, at pag-usbong ng precision-guided munitions. Maaaring ang unang operational use ng laser weapon sa aktwal na labanan ay isa sa mga ganitong turning points. Para sa mga bansang nagmamasid, kabilang ang mga nasa Asia-Pacific region, mahalagang pag-aralan ang development na ito. Ipinapakita nito na ang future battlefield ay hindi lang tungkol sa dami ng missiles o laki ng hukbo, kundi sa integration ng advanced technologies gaya ng artificial intelligence, sensors, at directed energy. Sa huli, ang footage na ito, kung mapapatunayan, ay hindi lang simpleng viral clip. Ito ay posibleng unang ebidensya na ang laser weapons, na dati parang science fiction lamang, ay tuluyan ang pumasok sa realidad ng modern warfare. At kapag nagsimula na ang ganitong klase ng teknolohiya sa actual combat, hindi na ito babalik sa laboratorio. Ito ay patuloy na i-develop, i-enhance, at gagamitin ng iba't ibang bansa. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng laser age sa digmaan? Kung ang Iron Beam ay magpapatuloy na magpakita ng effectiveness laban sa rockets at drones ng Hezbollah, malamang na mas maraming bansa ang magpapabilis ng kanilang sariling laser defense programs. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang battlefield ay patuloy na nagbabago. Mula sa trenches, naging air power, naging missile age, naging drone era, at ngayon, maaaring nasa simula na tayo ng directed energy warfare. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang laser weapon ay hindi na lang prototype o test video. Ito ay bahagi na ng tunay na digmaan.